Bridget's POV. Pagkarating namin ni Kuya Clifford sa lugar ko saan nakaburol si Lola Amelia, napansin ko pa ang pagtataka na kaagad sumilay sa mata ng mga anak ko. Napatingala pa sila sa akin habang nagtatanong ang mga mata na nakatitig sa akin. "Mommy, what are we doing here? Nasaan si Daddy?" Nagtatakang tanong ni Salina. Pilit naman akong nagpakawala ng ngiti sa labi. "Ha? Ano anak? Nandyan lang. Let's go inside." Pilit ang ngiting wika ko sa kanila pero ang totoo, parang gustong gusto ko nang maiyak. Nilingon ko muna si Kuya na nooy tahimik lang sa tabi namin bago ko hinawakan ng kamay ng mga anak ko at sabay na kaming humakbang, papasok sa lugar ko sa nakaburol si Lola Amelia. "Bridget, ikaw ba yan anak?" Natigil ako sa paghakbang nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad sumalubong sa akin ang seryosong mukha ng mommy ni Hercules, si Mrs. Susan Montblanc. "Lola! Hello, Lola!" Magkaparabay na wika ng mga anak ko kaya naman hindi ko na napigilan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Para akong tinulos sa aking kinatatayuan, parang nahihirapan akong kumilos. Hindi ko rin alam anong sasabihin ko basta't nakita ko lang ang mga anak ko na masayang yakap-yakap na ng kanilang Lola Susan. "Mabuti naman at naisipan mo pang magpakita sa amin, Bridget." Wala sa sariling agad kong pinunasan ng luha sa aking mga mata nang marinig kong isa pang seryosong boses. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad sumulubong sa akin ang seryosong mukha ni Hercules. Di ko alam kung ilang minuto na siyang nakatayo sa likuran ko pero kitang-kita ko kung gaano kaseryosong kanyang mukha. May bahid na talim ang pagkakatitig niya sa akin na para bang di niya masayang nakita akong muli. "Hercules?" Mahina akong bigkas. Napansin ko pa ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi nito at mabilis ang hakbang na lumapit sa akin. "Nice to see you again. Pagod ka na ba sa hide and seek na laro at kusa ka na lang lumabas sa longga mo?" Mahinang tanong niya sa akin na para bang ayaw niyang iparinig kahit kanino. Napakurap ako na makailang ulit bago ko nag-iwas ng tingin sa kanya. Malakas ang kabog ng dibdib ko at habang nakatitig ako kay Hercules, para bang may kakaibang damdamin na lumulukob sa akin. Masaya akong muli siyang makita pero malungkot ako, pero wala nang dating kislap ng tuwa sa mga mata niya. Para bang napalitan niyo ng galit na hindi ko maintindihan? Galit? Galit ba siya sa akin dahil sa ginawa ko? Sa bagay, sino ba naman na matutuwa kung itinakas ko ang mga anak niya? Siguro nga, galit sa akin si Hercules ngayon at wala akong choice kundi harapan yon. Kasalanan ko rin naman eh. Hindi birong 3 taon sa muli kong paglayo sa kanya sa mga anak ko. "Daddy! Daddy!" Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang masayang boses ng mga anak ko. Huli na mapansin ko na wala pala si Hercules sa harapan ko. Nilapitan niya ang 2 bata at masaya niyang niyakap. "I miss you, Daddy. I miss you so much po." Narinig kong bigkas sa Selena. Para namang may libo-libong punyalang tumarak sa puso ko dahil sa nasaksihan ko. Pakiramdam ko ninakaw kong 3 taon na masaya nilang kasama kanilang ama. Pakiramdam ko tuloy ngayon wala akong kwentang ina. Sa nakalipas sa 3 taon na umalis kami ng bansa, hindi ko na naaalala pa kung kailan naglambing sa akin ang mga anak ko. Ina ako at ramdam ko na may tampo sa akin ng mga bata. Sa iniisip kong yon, di ko na napigilan pa ang lalong pumatak ang luha sa aking mga mata. Bigla ako nagising sa katotohanan kung gaano ko ka-selfish noon. Di ko ba lang pala sinaalang-alang mararamdaman ng mga anak ko kung sakaling ilayo ko sila sa kanilang ama. Naging bingi ako sa mga pakiusap nila. Time is precious at di na maibabalik pa ang mga taon na hindi nila nakasama si Hercules. Hindi ko alam kung anong klaseng hakbang dapat kong gawin para makabawi sa mga pagkakamaling nagawa ko. "Iha, gusto mo bang makitang mommy sa loob? Halika, alam mo ba na bago siya nalagutan ng hininga, ikaw lagi ang bukang bibig niya? Mahal na mahal ka ni Mommy Amelia." Narinig kong bigkas ni Mommy Susan. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak at di ko na mapigilan pa ang sarili ko. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko napigilan pa ang mapayakap sa kanya na mahigpit. "Sorry po, sorry hindi ko alam." Nakalimutan ko siya at di ko naalala na may isang Lola Amelia pala ang maghihintay sa amin na dalawin siya.
Sorry, Mommy. Umiiyak kong bigkas. Kaagad ko namang naramdaman ang paghaplos niya sa likuran ko. Shh! Tahan na, wala kang kasalanan at di ka dapat magsalita ng ganyan. Kung ano mang nangyari sa nakaraan ay iintindihan kita. Walang perpekto sa mundo at lahat tayo nagkakamali. Kung nasan si Mommy Amelia ngayon, tiyak masaya siya dahil sa huling sandali ng pananatili ng katawan niya dito sa lupa, nagawa mo siyang dalawin. Narinig kong sambit ni Mommy Susan. Pakiramdam ko'y sobrang bigat ng kalooban ko ngayon. Kung ano man nabanggit niya ngayon, di man lang nakakatulong yon para gumaan-gaan ang nararamdaman ko. Di maitatangging malaki ang pagkakamali na nagawa ko. Namatay si Lola Antonia na hinihintay ang muli kong pagbabalik at binigo ko siya. Sa naisip kong yon, feeling ko ako na yata ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Pinaasa ko noon ng isang mahinang matanda na dadalaw-dalawin ko siya. Binigo ko siya at napakong puso ko. Pangako na lagi ko ipapakita sa kanya ang mga apo niya. Di na may babalik pa ang mga nangyari na at feeling ko, habang buhay akong uusigin ng konsensya ko dahil sa padalos-dalos na desisyon na nagawa ko 3 years ago. Iniyaan ko na lang muna kay Hercules ang dalawang bata at sumama na ako sa loob para silipin na nakahimlay ng katawan ni Lola Amelia sa loob ng chapel. Nang makita ko siya sa loob ng kabaong, hindi ko na napigilan pa ang mapahagulhol ng iyak. Sorry. Paulit-ulit kong bigkas habang nakatitig sa walang buhay niyang katawan na nasa loob ng kabaong. Pakiramdam ko hindi sapat ang salitang yon para gumaan ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Napakabait niya sa akin at di ko man lang yon pinahalagahan. Di ko na maalala kung ilang minuto akong nakatayo dito sa gilid ng kabaong at walang ibang ginawa kundi ang umiyak. Basta taramdam ng puso ko ang pait dulot ng pagkawala ng taong malapit sa puso ko. Di mo na kailangan pang magkunwaring nasasaktan ka dahil hindi totoo yan. 3 taon kang hinihintay ni Lolang balikan siya pero hindi mo ginawa hanggang kusa na siyang sumukot iwan kami. Bridget, bakit? Kung galit ka sa akin, bakit kailangan mo siyang idamay? Bakit? Nanguusig na tanong ni Hercules sa akin. Hindi ko man lang namalayan ang muling paglapit niya sa akin. Sa kabila ng bighating nararamdaman ko ngayon, nagawa niya pa rin akong sumbatan. Hindi niya ba nakikita na nagdurusa ako sa pagkawala ng pinakamamahal niyang lola? Sorry, pinagsisisihan kong lahat. Pwede bang iwan mo muna ako? Tsaka na tayo mag-usap at hayaan mo muna ako mapag-isa. Mahina akong sagot sa kanya. Muli kong napansin ang pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya na parabang sinasabi niya na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko ngayon. Nakausap ko ang mga bata at gusto nilang sumama sa akin sa mansyon. Seryoso niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Tumututo lang isipan ko sa ideyang yon pero may dahilan ba ako para muling ipagkait sa kanya ang mga anak namin? Magiging kontrabida ba ulit ako sa magiging bonding nila? No! Hindi na mangyayari yon at natuto na ako ng leksyon. Malalaki na ang mga bata at alam na nila kung ano man ang gusto nila. Okay, pero sana naman ingatan mo sila. Miss na miss ka na nila at mag-giveaway na ako para makasama ka nila ng matagal. Malungkot ko pang sagot sa kanya. Napansin kong tiimbagang ako nitong tinitigan kasabay ng pagtango. Mabuti naman. Akala ko talaga hindi ka na naman eh. Don't worry, safe ang mga bata sa kamay ko at wala ng rodora na po pwede pang manakit sa kanila. Seryoso niyang sagot. Hindi na ako umimik pa bagkos muli kong itinoon ang paningin ko sa kabaong ni Lola Amelia. Katulad ng sinabi ni Hercules, pagkatapos masilip ni Selena at Stel si Lola Amelia sa loob ng kabaong, sumama nga silang dalawa kay Hercules na umuwi ng mansyon. Hinayaan ko na lang, total naman, alam ko na hindi nila iyon ikapapahamak. Pagbalik-balik na rin man ang mundo, siya pa rin ang ama at nasa kanya din ang lahat ng karapatan, lalo na kung gusto niyang makasama ng matagal ang mga anak namin. Nagpa siya akong manatili sa burol ni Lola Amelia buong maghapon. Si Kuya Clifford naman ay nagpapaalam sa akin na uuwi na raw siya. Binilin ko rin sa kanya si Baby Althea at sinabi niya sa akin na siya na raw ang bahala. Basta mag-ingat lang daw ako at huwag magtitiwala kahit kani-kanino. Bridget, pagod ka na. Kanina ka pa dyan. Halika muna. Kumain ka muna dahil kaninang lunch hindi ka na rin kumain. Simula nang dumating ako kanina, hindi na ako umalis pa dito sa tabi ng kabaong ni Lola Amelia. Niwala nga akong nakialam sa mga taong dumatating para makiramay.
Tanging si Mommy Silvia lang kinakausap ko at kung minsan, dinadalhan niya ako na maiinom dahil napansin marahil na wala akong balak na umalis. Ayos lang po ako, Mi. Salamat po. Mahina akong sagot sa kanya. Naramdaman ko ang pag-upo niya sa tabi ko. Huwag mong masyadong dibdibin ang pagkawala ni Mommy Amelia. Ako nang bahala dito. Kailangan mo na magpahinga? Sagot niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako kay Mommy Susan, sabay ng maling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Gusto ko magstay sa tabi niya para iparamdam sa kanya na nandito lang ako, na kahit wala ako sa tabi niya mananatili siya sa puso ko habang buhay. Mabait si Lola Amelia at siya lang kakampi ko noon. Lumuluha akong bigkas. Napansin ko naman na malungkot ng ngiti sa labi ni Mommy Susan bago niya ako hinawakan sa kamay. Yes, alam namin yan. Pero palagi mong tatandaan, Bridget, lahat ng bagay dito sa mundo may katapusan. Sana maging lesson sa atin to lahat na hanggat buhay pa ang taong mahal natin, pakita natin kung gaano sila kahalaga sa atin. Nakangiting sagot ni Mommy Susan sa akin. Muli tuloy akong naluha sa sinabi niya. Tama naman kasi talaga siya. Kaya siguro na bago na rin ang pakikitungo niya sa akin dahil siguro naisip niya mga ganong bagay. Wala sana akong balak umalis muna kaya lang bigla ko naalala si Baby Althea. Tiyak, hinahanap na ako ng bunso kong anak kaya't wala sa sarili. Napatayo ako at maling lumapit sa kabaong ni Lola Amelia para bumulong ng salitang pamamaalam. Hindi rin ako sure kung makakabalik ako bukas. Ayoko nang mangako sa kanya, bahala na. Pagkatapos kong magsambit ng pamamaalam sa nakahimlay na katawan ni Lola Amelia, mabilis kong hinanap si Mommy Susan at napansin ko may mga kausap siyang bisita. Nahihiyaman pero wala akong choice kundi ang lapitan siya para magpaalam. Uuwi na muna ako, Mi. Nakangiting bigkas ko. Nagulat pa nga ako na ipakilala niya akong daughter-in-law sa mga kausap niya. Di ko na lang siya sinaway dahil ayoko munang sumabak sa mahabang paliwanagan. Sige, Iha. Teka, susunduin ka ba ni Hercules? Gusto mo tawagin ko siya para sunduin ka niya? Tanong ni Mommy Susan sa akin. Di ko alam kung palabas na lang sinasabi niya ngayon dahil gusto niyang ipakita sa mga kaharap niya na daughter-in-law niya ako or nag-aalala lang talaga siya sa pag-uwi ko. Huwag na po, Mi, magta-taxi na lang po ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Nakalimutan ko kasing tawagan si Kuya para magpasundo eh. Wala talaga akong choice kundi ang mag-taxi na lang talaga. No need. Nandito na ako para sunduin ka. Sabat naman na seryosong boses ni Hercules. Di ko naman maiwasan na magulat sa biglaan niyang pagsulpot. Di ko alam anong oras siya dumating pero sigurado ako na para bang lalo siyang naging matikas ngayon sa paningin ko. Hindi ko alam kung natatakot ba ako pero ngayong kasama ko si Hercules dito sa loob ng sasakyan bigla ako nakaramdam ng pagkailang sa kanya. Kakaiba ang kinikilos niya ngayon. Masyado din siyang formal at never ko na siyang nakitang ngumiti. Pwede bang sa bahay na lang muna ako dediretso? Mahinang wika ko kay Hercules habang diretsong tingin ko sa unahang bahagi ng sasakyan. Narinig ko ang marahas niyang pagbunto hininga bago sumagot. Sa bahay niyo? Bakit doon? Nasa mansyon ng mga bata kaya kita sinundo para dalhin doon? Halata ang pagkayamot sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko sa kanya at kita ko sa mga mata niya kung gaano siya kaseryoso. Sa lubong din ang kilay niya na para bang galit siya sa mundo. Ikaw na rin ang nagsabi na safe sa poder mo ang mga bata. Hanggat gusto nilang tumira sa mansyon kasama ka, hayaan ko sila. Hayaan kong makasama ka nila dahil yon ang gusto nila. Pero hindi ibig sabihin na kahit pumayag ako sa gustong mangyari ng mga anak natin, pwede mo na akong diktahan sa lahat ng gusto mo. Sa mga bata ka lang may obligasyon, hindi sa akin. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Napansin kong napatiimbagang siya habang matalim ang mga matang nakatitig sa kalsada. Pinilit ko naman magpakahinahon at least nasabi ko na ang gusto ko sa kanya at hindi ko pa pwedeng baliwalain yon. Maghapon akong wala sa bahay at hindi pwedeng hindi ako umuwi ngayon dahil tiyak ako nang hinahanap ako ng mga bata. Ito pa ngayon ang isa sa inaalala ko. Paano ko sasabihin sa kanya na muli kaming magkakaanak? Bigla tuloy akong natakot na baka lalong madagdagan ang galit niya sa akin. Kung sa taguan siguro ng anak, wala na sigurong makakatalo sa akin. Simula sa unang pagbubuntis ko hanggang sa pangalawang pagbubuntis, tinago ko sa kanya ang tungkol doon.
Natatakot tuloy ako na baka isumpa niya ako kapag nalaman niya ang tungkol kay Baby Althea, pero syempre, alam ko sa sarili ko na hindi naman habang buhay, maitatago ko ang katotohanan. Lumalaki na si Baby Althea at malapit na ring dumating ang time na maghahanap siya ng tatay. Ayaw mo sa mansyon? So ayos lang sa'yo na hindi mo makasama ang mga bata. Ayos lang sa'yo na walang ina ang gagabay sa kanila? Seryoso niyang tanong sa akin. Di naman ako nakaimik. Naguguluhan din kasi talaga ako eh. Di ko alam ano ba talaga ang tama. Ngayon ko lang din lubos na naramdaman ang di magandang consequences na ginawa ko. Nandyan ka naman, di ba? Hindi pwedeng samahan ko sila sa mansyon dahil may sarili din akong buhay. Giit ko sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung ano mang isipin niya sa akin. Yes, nandito ko pero iba pa rin ang kasama kanila. Bakit ayaw mo silang samahan sa mansyon? Bakit? May naghihintay ba sa bahay niyo? May mas importante pa ba sa'yo kumpara sa kapakanan ng mga bata? Seryoso niyang tanong sa akin. Baka sa boses niyang panggigigil, kaya naman marahas ako napabuntong hininga. Walang mas importante sa akin kundi ang mga anak ko. Sa nakalipas na mga taon, kinaya ko silang buhayin at gabayan nang mag-isa lamang ako. Mahal ko sila at walang mas mahalaga sa akin kundi maging masaya sila. Seryoso kong sagot sa kanya. Pigil ko ang sarili kong maluha dahil ayokong magmukhang mahina sa harapan niya. Kung ganon, bakit ayaw mo silang samahan sa mansyon? Kung mahalaga sila sa'yo, dapat kung nasan sila, nandun ka rin. Bridget, suko na ako. Wala na akong balak ipilit pang sarili ko sa'yo. Di porke titira ka sa mansyon, papakailaman na kita. Matagal nang tapos ang kung anumang relasyon natin at may kani-kaniya na tayong buhay. Malaya kang gawin lahat ng gusto mo at asahan mo, hindi kita pakikialaman. Seryoso niyang wika sa akin. Di naman ako nakaimik. Parang may biglang kumurot sa puso ko dahil sa sinabi niya. Hindi na siya interesado sa akin? Bakit may iba na ba siyang babaeng napupusuan? Sa isiping yon, parang gusto kong maiyak. Ngayon ko lubos na patunayan na mahal ko pa rin pala siya, pero siya na rin ang sumuko. Okay, pero pwede ba sumama ka muna sa akin? May gusto lang ako ipakilala sa'yo. Mahina akong sagot sa kanya. Muli siyang napasulip sa akin bago niya pinaharurot ang kanyang sasakyan sa gitna ng kalsada. Di na ako nagsalita pa hanggang sa nakarating kami ng bahay. Kung may mga gamit kang kukunin sa loob, bilisan mo. Mahina niyang wika sa akin. Para bang wala siyang balak bumaba ng kotse? Parang di yata siya interesado na iba pa ang gusto kong sabihin sa kanya. Hercules, kung sakaling sabihin ko sa'yo na muli tayo nagkaanak, maniniwala ka ba sa akin? Mahina akong tanong sa kanya. Imbes kasi nabababa ako, nanatili pa ako dito sa loob ng kotse para makausap pa siya. Anong sabi mo? Bridget, tapatin mo nga ako. Maliban sa pagtakas mo sa mga bata, may iba ka pa bang inililihim sa akin? Nagtatagis ang bagang na tanong niya sa akin. Dumadagong-dong na sa kaba ang puso ko pero wala nang atrasan pa. Ngayong gabi, ipapakilala ko siya kay Baby Althea. Maliban kina Stella at Selena, may isa pa tayong anak. Nagbunga ang isang minsang nangyari sa atin 3 years ago. Di ko na napigilan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata habang sinasabi ang katagang iyon. Napansin ko tulala na napatitig sa akin si Hercules, kasabay ng unti-unting paglambong na ekspresyon ng kanyang mukha. Anong sabi mo? Anak? May isa pa tayong anak? Gulat diyag tanong sa akin. Hilamang luha sa mga mata, tumango ako. Yes, may isa pa tayong anak. At kung diskumpiyado ka pa, pwede nating isagawa ang DNA test para mapatunayan mo na sa'yo siya nanggaling? Seryoso kong sagot sa kanya. Pagod na ako maglihim. Pagod na ako itago ang katotohanan sa kanya. Kung ano mong bukas na naghihintay sa akin ngayong alam na ni Hercules, lahat ng mga bagay na pilit kong sinesekreto sa kanya, bahala na sigurong kapalaran sa akin. Bahala na ang bukas. Bakit? Bakit ang hilig mong maglihim sa akin, Bridget? Bakit ang bilis mong magdesisyon sa mga bagay-bagay na hindi mo man lang pinapaalam sa akin? Bakit? Galit na tanong sa akin ni Hercules at pagkatapos kong ipagtapat sa kanyang tungkol kay Baby Althea. I'm sorry, Hercules, hindi ko rin maintindihan. Siguro dahil sa matinding galit na nararamdaman ko para sa'yo, kaya ako nakapagdesisyon ng mga bagay-bagay na hindi man lang sumagi sa mga isip kong consequences na posibleng mangyari. Umiiyak ko ang sagot sa kanya. Dito nakaimik pero kitang-kita ko ang pagkuyom ng kamao niya. Katunayan nagpipigil siya ng galit sa akin. Sorry? Di na maibabalik ng sorry mo mga panahong nawalay sa akin ng mga anak ko.
Di na maibabalik lahat ng sakit at pait ng nagdurusa na naranasan ko sa loob ng ilang taong paglayo mo sa akin. Ano mo bang halos mabaliw ako kakahanap sa'yo? Ano mo bang halos halughugin ko ang New York mahanap lang kita? Bakit? Gaano ba kalaki ang galit mo sa akin para paulit-ulit mo tong gawin sa akin? Galit na sagot niya sa akin. Di naman ako nakaimik. Pasalamat ka na malaki pa rin ang respeto ko sa'yo. Kung di lang ikaw naging ina ng mga anak ko, wala na rin akong bahalak makilala ka kahit kailan. Muling bigkas niya na nagbigay sa akin ng walang kapantay na pait. Gusto kong makita si Baby Althea. Katulad ng dalawang anak ko, gusto ko rin siyang makasama sa mansyon. Dahil simula ngayong araw, hindi na ako papayag pa na muli mo silang ilalayo sa akin. Di na ako papayag pa na muling gumawa ng mga hakbang na hindi ko magugustuhan. Galit na wika niya sa akin. Pinilit ko ang sariling magpakainahon. Piranasan kong luha sa aking mga mata bago ko nagpasya na bumaba ng kotse ni Hercules. Para sa kapayapaan ng puso't isipan ko, handa akong sumagal, mapabuti lang kalagayan ng mga anak ko. Handa akong harapin ang galit ni Hercules. May matawag lang na buong pamilya ang mga bata. Magiging masaya siguro ako basta't may matawag lang na daddy at mommy ang mga bata. Yun lang ang mahalaga at wala nang iba. Sa pagpasok sa loob ng bahay namin ni Kuya Clifford, diretso ko sa kwarto habang tahimik na nakasunod si Hercules sa akin. Doon namin naabutan si Baby Althea na nahihimbing na natutulog habang binabantay ni Rosie. Kamusta siya sa maghapon? Di niya ba ako hinanap? Seryosong tanong ko kay Rosie habang di ko inaalis ang pagkakatitig ko sa mukha ng anak ko. Ano mang sandali makikilala niya na ang daddy niya at kahit papaano excited ako. Umiyak po siya kaninang tanghali dahil hinahanap kayo. Nakangiting sagot sa akin ni Rosie. Tumango ako at sinabihan ko siya na pwede na siyang magpahinga dahil ako na ang bahala kay Baby Althea. Pagkalabas ni Rosie ng kwarto, katahimikan ng namayani sa buong paligid. Wala ni isa man sa aming dalawa ni Hercules ang nagsalita. Pareho kaming nakatitig sa mahimbing na natutulog na si Baby Althea. Napansin ko pang dahan-dahan naglakad si Hercules patungong kama. Hinayaan ko na lang siyang lapitan ng bata. Di ko rin kasi malaman kung ano nga bang gagawin ko. Wala rin akong maapuhap na tamang salita para kausapin si Hercules. Siya na ba ang bunso ko? Ang anak ko? Narinig kong sambit ni Hercules nang ibaling niya ang tingin sa akin. Wala sa sariling napatango ako. God, ang ganda niya. Ang ganda ng anak ko. Narinig kong sambit ni Hercules. Kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ni Baby Althea. Di ko na napigilan pa ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pinaghalong damdamin ang kaagad na lumukob sa puso ko habang pinagmamasdan ko ang tuwa na nakarehistro sa mga mata ni Hercules. Yes, maganda siya. Katulad ni Nastel at Selena, napakaganda niya ring bata. Mahina akong bigkas. Napansin ko ang paggalaw ni Baby Althea, kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata. Napansin ko din direkta tong tumitig kay Hercules bago to malakas na umiyak. Wala sa sariling kaagad ako napalapit. Dinalohan ko si Baby Althea at mabilis na binuhat. Shh, baby, tahan na. Nandito lang ang mommy. Mahina akong bigkas habang tinatapik-tapik ko siya sa kanyang likuran. Tumigil naman to sa pag-iyak at tumitig kay Hercules. You know who is he, baby? Say hello to Daddy Hercules. Siya ang daddy mo. Bigkas ko. Dada? Narinig kong bigkas ni Baby Althea. Sa unang pagkakataon, simula nakita ulit kami ni Hercules, napansin ko, biglang namula ang mga mata nito. Palatandaan na nagpipigil to sa pag-iyak. Yes, baby, siya ang daddy mo, si Daddy Hercules. Simula ngayong araw, makakasama mo na siya palagi. Naiiyak kong bigkas at mahigpit kong niyakap ang anak ko. Narinig ko pa ang paghagik-hik nito na para bang naiintindihan niya naman ang sinabi ko. Pwede ko ba siyang makarga? Pwede ko bang mahawakan ang bunso ko? Narinig kong tanong ni Hercules sa akin. Kagad naman akong tumango. Sure. Pigil ang sarili kong mapahagulhol ng iyak. Pinasa ko sa bisig niyang aming anak na si Baby Althea na noon titig na titig pa rin sa kanya. Sa pagkarga ni Hercules sa bunso naming anak, lalong hindi ko na napigilan ang sarili ko. Impit ako napaiyak. Napakaganda kasi ng mga matang tingnan sila. Akala ko talaga hindi na mangyayaring gantong pagkakataon pero nagkakamali ako. Ngayon ko lang lubos na naisip na walang dahilan para ipagkait ko kay Hercules ang mga anak namin. Alam ko na maging mabuti siyang ama sa mga anak namin.